Hello fam, welcome back to another vlog. So Vlogmas day 14 na natin and 11:30 na ng umaga ngayon and ready na po ulit tayong lumabas for the day. So grabe no, 14th day na natin ng Vlogmas fam. Ibig sabihin ika-15th day na natin of traveling ngayon no, and we're still going strong. Thank you Lord naman for my resistensya no, at hindi tayo nagkakasakit, knock on wood at hindi tayo nagkakasakit dito sa Europe despite the cold weather no. But yeah, anyway, for today, ang gagawin natin fam is aakyat tayo ng Mount Pilatus. It's a mountain na malapit dito sa Lucerne and then winter wonderland din siya no. So covered na rin ng snow yung mountain ngayon, pati yung dadaanan. So sasakay din tayo ng cable car and then may restaurants din sa taas, may viewpoint din sa taas. So para siyang katulad ng ginawa natin sa top of Innsbruck no. So meron din ganong version dito sa Lucerne, ang Mount Pilatus naman no. So yung Mount Pilatus ay tinatawag din palang Dragon Mountain. So sinasabi nung medieval lore nila na yung mga healing dragons and spirits used to live in those mountains, with evidence daw of dragon stones found for centuries. Also nandun din fam ang steepest cogwheel train, yun yung paakyat na train, 48 degrees daw yung radiant nun. However, sarado siya ngayong winter. Nagbubukas lang yata siya from May to early November no. You can check naman sa Google no para sa operating times nila. Pero pag winter, sinasara daw nila yan talaga for maintenance and also parang mahirap yatang i-operate kapag sobrang kapal ng snow, no? So, sayang, di natin siya masasakyan. So, meron tinatawag dito fam na golden round trip. Yun yung sasakay ka ng cruise, ng boat, tapos cogwheel, and then cable car, tapos pabalik. Yun talaga yung sikat na route papuntang Mount Pilatus. However, hindi nga operational yung cogwheel, so hindi natin siya magagawa ngayon. However, meron pang isang route, no? Mula dito sa Kriens, magki-cable car paakyat ng Mount Pilatus, tapos dito rin tayo bababa sa Kriens. So, yun yung gagawin natin, fam. So, sasakay tayo ng cable car. Maganda daw ang winter wonderland view doon. Papakita ko na lang mamaya. So, yeah, yun ang gagawin natin, fam. Type na type ko talaga yung mga ganyang activity, no? Yung sasakay ng cable car, tapos maganda yung view. Tapos, pag akyat mo sa taas, may magandang viewpoint, and then makakakain ka, coffee. So, yeah, excited na ako, fam. Ang haba na ng intro ko. Tala na, baba na tayo. So, nagdala lang din ako ng earmuffs natin, tapos scarf. May dala din akong gloves dito sa bulsa ko. Yung gloves natin from Uniqlo, Heat Tech gloves siya. Ayan. So, tara, ready na tayo. Hindi na ako nakapag-breakfast, fam, dito sa hotel kasi gusto ko naman mag-breakfast dito sa McDonald's naman. So, tara, breakfast na muna tayo dito sa McDo bago tayo pumunta doon sa Kriens. And then, from the Kriens station kasi maglalakad lang tayong konti pasakay ng cable car. So, tara, baba na tayo and we're ready for our Vlogmas day 14. And we're out. 5 degrees ang temp ngayon dito sa Lucerne. Malamig na masarap. Ayan yung McDo, tapat lang ng hotel natin, no? Tapos may Subway din dito. Itong Nooch, ang sarap. Sa lahat ng nakain kong Asian food, dito yung pinaka nagustuhan ko. Bongga, ang sarap. Kana, McDonald's tayo. Wala na naman pong araw ngayon dito sa Lucerne. Covered na naman po ng ulap. Okay, dito na tayo. Alam ko, napakita ko rin sa inyo yung mga price ng food dito sa McDo para magka-idea din kayo. English, eat in na. So, ito yung mga burger nila. McFondue, 9.9 francs. Cheeseburger Royal is 7.9 francs. Big Mac, 7.5. McChicken, 7.2. Alam ko na, itry naman natin yung McFondue kasi wala tayong ganito sa atin. Make it a meal, medium, fries, no dip, tapos frap cappuccino caramel. Ikakain tayo, fam. So, 18 francs ito, 1,300 pesos. Medium fries, coffee, and fondue. Ayan, Mac fondue. So, burger siya na may cheese. Pero mukhang iba yung tinapay niya. Ito siya, oh. Let's eat. Laki nung Mac fondue, oh. Tignan nyo. Let's eat. Number 1, ang sarap ng tinapay niya, ang lambot. Yung patty, okay naman. Yung fondue, ang sarap. Maalat-alat talaga yung fondue, no? Yung cheese. So, meron din palang sibuyas sa loob. Nagko-complement siya dun sa alat ng cheese. Ay, busog. Ang sarap, fam. Hindi ko na naubos yung fries, pati yung frap. Sobrang tamis ng coffee frap nila. Anyway, sasakay na tayo ng bus. In 2 minutes, parating na lang yung bus. Sasakyan natin is bus number 21. Tapos, bababa tayo ng Kriens, Zentrum, Pilatus. Saglit lang pala biyahe. 5 minutes lang mula dito. Eh, nasakto, oh. Kasi kung di natin masakyan to, ang next biyahe is in 18 minutes pa. So, nasaktohan natin ang kanilang bus.
Nakababa na tayo ng bus. Advantage din pala na sa Queens tayo nagstay, no? Kasi ang lapit natin sa sakayan ng cable car. 5 minutes lang yung bus ride natin. So mula dito, maglalakad daw tayo ng 10 minutes or 600 meters. Papunta doon sa sakayan ng cable car. Ayan o, may signage naman, kulay pula. Pakita ko sa inyo yung signage. Ito yung area ng babaan, no? Yung dinaanan natin, parang residential area na din, no? Ang ganda. Ayan, susundan lang to, fam. Pilatus, Luzerne. So, dito siya, paakyat. Ayun na, malapit na tayo. Nakikita ko na yung sakayan ng cable car. Konting paakyat lang naman, fam. Okay, malapit na. Ayun na yung naakyat natin. Ayun na yung cable car, oh. Ayan na ang signage nila, Pilatus. Tapos tignan nyo, fam, may dragon, no? Okay, we're here. Short 10-minute walk lang siya pero medyo paakyat siya, fam. Kaya may kaunting akyatan lang. Anyway, bumili na ako ng tickets online, fam. Sa official website ng Mount Pilatus. Ilagay natin yung screenshot dito pati yung link sa baba. So bumili ako ng round trip ticket. Ang name is Queens Pilatus Cum Return Trip Winter Special. Tapos 60 francs yung binayad ko. No? So mula dito yun sa Queens hanggang dun sa taas sa Pilatus Cum. Pero kung hindi naman kayo bibili ng tickets online, pwede kayong bumili ng tickets dito. Ayan, ang ticket booth nila. So tayo, since online na tayo, ayan, may QR code na yung ticket natin. Dire-diretso na tayo dito. Ayan siya sa taas, ang Mount Pilatus Cum. Tapos ang maganda, may live webcam sila sa taas na ma-access nyo sa kanilang official website. Sinilip ko na yun kayo ng umaga bago tayo umalis. Dito na tayo sa first stop, ang Creanzereg. Next na is yung Frank Monteg and Pilatus Cum na. Ayan. Alam nyo, fam, dito maliwanag na, may araw na. Tapos doon may sea of clouds. Hindi lang masyadong kita sa camera pero mamaya try kong ipakita. So ibig sabihin, kaya pala makulimlim dun sa city. Natatakpan lang ng ulap kasi dito sea of clouds talaga. Tapos may araw dito. Ibig sabihin, hindi lang talaga nare-reach ng araw yung baba dahil natatakpan ng ulap. Ayan o, sobrang maalaw dito. So nakababa na tayo from dito sa second stop, ang Frank Monteg. And dito, required na palang bumaba. And kailangan natin mag-scan ng QR code ulit dito. Ayan na yung cable car, oh. Nasa 30 minutes din yung binyahe natin mula doon sa first stop. So for Pilatus Cum, pakanan dito, sasakay pa ng isang cable car. Pero silipin muna natin dito. Wow! Wow, ang ganda! Wow! Sobrang ganda. Tingnan niyo yung Alps.
So, pwedeng bumaba rin dito. Ayan o, pwede pang bumaba doon sa pinakababa. Ito yung ayokong lighting eh. Yung shaded from the araw. Kaya parang nagiging bluish yung kuha. Di ba? But yeah, ayan yung Sea of Clouds fam mo. Ito yung sabi ko kanina na natatakpan ng Sea of Clouds. Kaya yung araw, hindi makarating dun sa baba or sa town. And ang ganda dito kasi, tingnan nyo fam mo, para siyang dagat na may mga island na konti lang yung nakalitaw. Di ba ganyan pag dagat? So sea nga siya, pero Sea of Clouds. Ang galing no? Ang ganda. Grabe, ang ganda talaga ng God's creation, no? Tapos, ayan na yung Alps. Ayan na ata yung Pilatus Culm, eh. Doon sa taas, ayan, no? Kasi dito sasakay. Tara, halika, akit muna tayo sa Pilatus Culm. Every 15 minutes din ang biyahe. Mukhang kakaalis lang. Kasi wala nang nakapila, oh. Kanina may nakapila dito, eh. So, nandito na tayo fam sa Pilatus Culm. Nasa 40 minutes nga ang total biyahe natin no, mula doon sa baba. Kasi 30 minutes papunta dito sa second stop tapos 10 minutes paakyat. Anyway, may tinitingnan ako kasi parang magpaparagliding siya. Ayun o, naglalatag siya ng ano. Tip na to eh. Ayun o, ayan siya. Ang galing, no? So, ito siya. So, dyan pwedeng bumili ng tickets. Kung wala pa kayong ticket pababa. Tapos, meron ditong cafe and restaurant. Tapos, sa taas daw yung panorama. Tayo fam sa panorama. Ayan, may tumutugtog dito. And nagpapaaraw yung mga tao dito. Kasi tirik na tirik ang araw dito. 2:00 ng hapon ngayon. Pero may yelo na dito sa tinatapakan natin. So medyo madulas siya. Ayan o, nagyelo na siya. Ito na ang Alps. So ito ang view ng Alps dito. Ganda no? Pero parang against the light tayo kasi andyan yung araw. Pero ayan yung bundok oh. Tapos ayan lang yung Sea of Clouds. Tapos ito fam yung paparaglide oh. Galing no? Diyan siya. Wow. Tignan naman natin dito sa kabila ang Sea of Clouds. Wow. Diba, ganito pala siya. Kaya hindi nakakatagos yung araw doon sa baba. Natatakpan ng makapal na ulap. So halos magkasing height pala fam ang Pilatus Culm and ang top of Innsbruck no. Itong Pilatus Culm ay 2128 meters above sea levels. Yung top of Innsbruck naman ay around 2256. Mas mataas lang ng konti yung top of Innsbruck no versus dito sa Mount Pilatus. Anyway, ito na siya. Abangan natin, dilipad na siya. First time ko makakakita ng ganyan. Shucks, ayan na. Wow, ang smooth. Grabe ang smooth nung pag-alis niya. Ang galing. Bye. Tapos pwede pa kayong bumaba dito fam oh. Yan yung iba nagsa-sunbathing kasi walang araw dun sa city. So dito sila magpapaaraw. Dami nagpapaaraw ngayon dito. Kasi naman kung nakatira ka dito no, parang gugustuhin mo talagang pumunta sa isang lugar na may araw. Kasi puro lamig talaga dito. Kaya try kong hawakan yung snow. Sobrang pino pero ang tigas. Ayan oh. Sakit sa kamay.
Buwaba na ulit ako dito sa may lobby area. So dito, marami rin mga upuan. Kung order kayo ng mga drinks, ayan, beer, coffee, pwede kayong umupo dito at magpa-araw din. Tapos, ang ganda rin ng view dito. Ayan o. Mas malapit pala yung view dito nung mga nagsiset up na mag-paraglide. Tapos, ayan ang view. Ganda, no? Swiss Alps. Tapos dito sa kabila, kakain ka, tapos ang view mo ay ang Sea of Clouds. Ganda! Okay, umorder ako ng latte macchiato, tsaka croissant, 8.2 francs. Ayun na, nakalipad na silang dalawa. Ang taas nung isa, oh. Grabe. Babalik siya dito. Galing. Halika, nakakape na muna tayo with the view ng Sea of Clouds. Ay, ang ganda May nagpaparaglide doon sa na mga ulap na. Wow. Anyway, ang ganda ng view dito, fam. Winner, no? Tapos ang sarap din ng kape nila, latte macchiato. Kasi ang lamig. Pero pag umakyat ka naman doon sa taas, hindi naman siya masakit sa kamay na lamig. Ganon. Sakto lang. Kayang-kaya naman ng puffer jacket. Ganon. So, kung kayo ay pupunta rin dito sa Lucerne, I highly recommend na pumunta rin kayo dito sa Mount Pilatus. Kasi sobrang chill lang dito, fam. Ang experience talaga is yung sasakyan ka ng cable car with magandang view. Tapos makikita mo yung Swiss Alps ng malapitan. And then dito naman sa taas, pwede mong gawin is kumain, cafe. May panorama sa taas kung saan mo makikita yung magandang view ng Sea of Clouds and then the Swiss Alps. Pwede pang umakyat kasi meron pang akyatan doon. Pero kailangan yata may permit ka kasi may snow doon. So kung family kayo, if ever na magta-travel dito sa Switzerland, okay na okay itong activity na ito, yung Mount Pilatus, no? Good for families, kahit may senior citizen kayong kasama, kayang-kaya. Pati mga kids. Syempre, hawakan nyo lang mga kids nyo kasi nakakatakot dito, napakataas, di ba? Pero dito naman, napansin ko, closed area siya. As compared doon sa top of Innsbruck na nasa edge ka na talaga ng bundok pero open area siya. Ganon. Mas nakakatakot doon kung may kasamang kids. Pero dito naman, mas enclosed area. However, dito, more on makikita mo is yung mga Alps tsaka yung Sea of Clouds. Doon kasi sa top of Innsbruck, kita mo yung town. So, yun yung difference itong dalawa. Pero in terms of taas, halos magkasing taas lang sila. Kaya merienda muna tayo. Ang cute, may kumausap sa aking local. Tinanong nila tagasan ako. Sabi ko Philippines. Sabi niya, wow, that's too far from here. Sabi niya, it's amazing that you're here. Tapos sabi niya, parang maganda raw dito itong lugar na to. People go up here daw talaga para magpa-araw kasi nga wala daw talagang araw sa kanila sa baba. So nakatira daw sila, dyan lang daw sa baba. Siguro sa Old Town, siya sabi niya, or dyan sa town. Tapos usually, umaakyat daw talaga sila dito para magpa-araw. Galing, no? Kasi naman, ang bilis mo makakapunta dito in 40 minutes. Makakarating ka dito, tas chill lang, di ba? So maganda talaga siyang puntahan. Okay, time check, 3:30 na ng hapon, fam, and ready na tayong bumaba. Sakto naman, andyan na yung cable car. Ayan, oh. Sakto lang tayo. Dito na tayo sa Frapmonteg. Ngayon, ready na ulit tayong sumakay ng cable car pababa. 30 minutes ito, fam. Pero tayo muna natin mag-picture ulit dito. Actually, ganun pa rin yung picture natin. Pag sa iPhone, di ba kapag ganitong mga shaded, ang bluish pa rin ng picture. Same pa din. Halika na, baba na tayo, fam. 30 minutes na cable car ride ulit pababa. So, dito pala sa Frapmonteg, meron silang restaurant dito. Ayan. You can enjoy the view din mula dito. Ayan na siya. Okay, let's say goodbye to the Alps. Ayan na ang view ng Alps. Grabe, no? Makikita mo talaga malapitan yung Alps dito. The Swiss Alps. Halika na. So, scan ulit tayo dito. Malapit na tayo sumakay. So tip lang, kung meron kayong mga kasamang naka-wheelchair, pwede din dito. Kasi yung nauna sa atin, fam, naka-wheelchair siya. Pwede tinutupi lang yung upuan, tapos ayun, isinakay siya. Galing, no? Dito na tayo.
Dito na tayo, fam, sa baba. Ayan na yung mga cable car, oh. And time check, alas 4 na lang hapon ngayon. Alam nyo, fam, ibang-iba talaga yung kulay dito. Ay, cute ng baby. Ibang-iba yung kulay, as in walang bakas ng araw. Ang layo dun sa taas, no, na maaraw talaga. So, sinerch ko, may scientific explanation pala ito, fam. So, Switzerland high cloud cover kasi is primarily due to its unique topography, which create distinct meteorological phenomena such as the Sea of Fog or Nebelmeer and orographic lift. Ayan, Nebelmeer. Sea of Fog pala ang tawag nila dito. In the autumn and winter months, particularly Swiss Plateau, frequently covered by a persistent layer of low-lying stratus clouds ang tawag nila. Ayan. Because of temperature inversion. During stable high-pressure systems, cold heavy air sinks into the lowlands between the Alps and the Jura Mountains. So because cold air can hold less moisture, water vapor condenses into fog or low clouds that can last for days or weeks. So yun pala yung scientific explanation niya. Kaya pala hindi nare-reach ng araw itong baba. So mga stratus clouds pala ito. Galing, no? Amazing. Kaya yung mga tao dito umaakyat pa doon sa taas para maka-experience ng araw. Okay, so ngayon maglalakad ulit tayo, fam, pababa. Ayan, so pabalik noon sa bus stop na binabaan natin kanina. Ginamit ko na yung earmuffs ko. Hindi na kaya. Sobrang lamig dito sa baba. Tapos ang tahimik talaga dito, fam, no? Isipin nyo kung may bahay ka dito, no? Kayo na pala habang paakyat tayo doon sa taas. Na-observe ko, may mga hill, tapos may mga bahay. Eh, di ba, ganun yung pinapanood natin dati nung bata tayo. Si Heidi. Di ba, parang ganun yung mga bahay nila. Nasa hill. Tapos, may mga alaga silang mga hayop. Masarap yung mga pagkain nilang mga cheese. Di ba? Naalala ko lang kanina. So, ito na yung nilalakad natin pabalik. Ito na, nakarating na tayo sa kanto. Ang lamig, sinuot ko na yung gloves ko. Ito na yung sakayan. So 4:21 pala ngayon, 4:47 darating yung bus natin. Mga 25 minutes pa tayo maghihintay. Pero parang sarado na yung mga establishments dito. Ito may grill house bukas. Apotheke, sarado na. So here's our stop. Dito nyo naman makikita, fam, mo kung ano yung mga buses na dumadaan. So dito tayo sa bus number 21. Ayan. Pero pwede rin tayong 16. Pero mas mauuna yata dumating yung 21. In 20 minutes, andito na siya. Naisip ko, fam, diretso na lang tayo sa Luzerne Bahnhof ulit. Para visit ulit natin yung sa may ice skating rink and Christmas market. Para doon na tayo mag-dinner. Kasi naisip ko sana balik tayo ng hotel. Doon tayo mag-dinner sa Asian restaurant. Pero parang mas gusto ko na lang doon sa Christmas market kasi maraming options doon, 'di ba? So dito na tayo sa bus number 1. In 5 minutes darating na siya. Ayan. Ito na yung ating bus. And we're back dito sa Luzerne Bahnhof. 12 minutes lang yung binyahe ng bus mula doon sa stop na sinakyan natin. Excited akong kumain kasi di ba may rice meal dito sa ice skating rink malapit. Nakita natin kahapon. Ito na ang Luzerne Bahnhof. Ganda, no? Tawid tayo dito. Tingnan nyo, fam, ang ganda ng view ng Lake Luzerne mula dito. Lika na, lakad na tayo dito sa may Christmas market. Eto na, we're back. Ang saya pa rin talaga ng vibe dito. And ang konti ng pila sa Holy Crep. Kagabi yung dami niyan. Mag-try tayo mamaya. Pero for now, gusto ko yung rice meal dito. Ayan, so dito tayo sa Poulet curry or chicken curry. Yung isa kasi lambe. Dito tayo sa chicken. Okay, kain tayo, fam. May tumutugtog na dito. Ito lang food natin. Chicken curry. Masarap. May pork and beans din pala siya. Okay, naubos ko na, fam, yung ating curry rice. Ngayon, itry naman natin tong steak nila. Dito siya, oh. This is 17 francs. Try natin. So, meat siyang ganito. Tapos, may tinapay siya sa ibabaw. Pero baka hindi ko na makain yung tinapay. Let's try. Akala ko ano siya, parang giniling na beef. Ano siya pala, beef strip siya, tapos inikot-ikot sa steak. Sarap.
Yung lasa niya, salty and peppery, tapos medium rare siya sa loob. Ayan, namamula-mula pa. Ang sarap niya, para kang kumain ng steak on a stick. Okay fam, ngayon busog na tayo at pwede na tayong bumalik ng ating hotel. Time check, alas 6 na ng gabi. Alam nyo, na-observe ko pala dito sa Lucerne, walang bayad ang toilet dito. Hindi ka guys sa mga previous countries na napuntahan natin, Germany and Austria. Lalo na sa mga Christmas markets, may bayad ang toilet, di ba? Sakay ulit tayo ng S4 or S5 papuntang station natin. Dito na ako sa station. Bumili ko ng mineral kasi naubusan na ako ng baon kong tubig. Pero nag-refill na ako kanina nung nandun tayo sa Mount Pilatus. Naubos na rin. Ngayon bumili ko fam 3.4 franc. Wow, namnamin natin to. Dito na ako sa ating station. Ay, naintay na sila kaya natin. Grabe, ang bilis ng biyahe. 4 minutes lang. 2 stations away. Tara na. Lakad na tayo papuntang hotel. Ang ganda dito sa area natin, fam. May park silang ganito, tapos may mga pa-Christmas lights. Paano kung may condo ka dito, no? Sa ganyan, no? Ganda siguro. Pero syempre, kung mag-isa lang, baka malungkot din, no? Pero kung kasama mo buong family mo dito sa Switzerland, baka masaya. Sarado na yung Migros. Ito na tayo. Hello! Nandito na tayo sa hotel, fam. Time check, 6:44 na ng gabi. And sobrang lamig na sa labas. Grabe. Yan, sinuot ko nga ulit yung earmuffs ko. So that's it for today's itinerary, no? Hindi ko pa naubos yung ating mahal na tubig. Anyway, I'm happy na napuntahan natin, fam, yung mga plano nating puntahan for today. The Mount Pilatus, sakasakay tayo ng cable car and all. Again, na-share ko na kanina yung website, kung saan ako nag-book, kung magkano, na-share ko na rin naman. Yung process, na-share ko na rin, napakadali lang puntahan, fam. Kung manggagaling man kayo ng Lucerne Bahnhof, madali lang din po pumunta doon sa station, sa Kriens, no, sa cable car. And once makarating kayo doon, very straightforward. Sakay lang ng cable car, paakyat. Tapos yun na, explore na kayo doon sa taas, no? I'm happy na napuntahan natin yon. Nakita natin ang Swiss Alps, ang Sea of Clouds, na ang tawag pala ay Sea of Fog, no? And yeah, after nun, nakakain pa tayo sa Christmas market. May pahabol pa, no? So, natupad naman natin yung mga plans natin for the day. Hindi ko nasuot yung aking scarf kasi kinaya naman ng ating jacket, no? So ngayon, ang gagawin ko ay ayusin yung mga files. One thing to note lang pala dito sa hotel. Yes, maganda nga yung hotel natin. Kaso ang bagal ng internet. Like, sobrang bagal. Kung ano yung na-experience natin sa Nuremberg na hindi ako nakapag-upload ng files kaya na-delay tayo ng Vlogmas. Ganon din dito. Buti na lang, may pondo kaming vlogs, no? Kasi nga, nagkaroon kami ng technical difficulty nung isang araw. Kaya na-delay din tayo ng Vlogmas. Kaya buti na lang may pondo. Kaya, ayun, nakaka-upload tayo ng Vlogmas. Pero, ngayon, ang bagal talaga. Chinek ko yung speed test. Wala pang 5 Mbps yung upload and download ng hotel. Tumawag na ako sa hotel. Sabi ko baka merong paid wifi service. Sabi ko, willing naman ako magbayad kasi nga I have to upload large files. Tapos sabi nila wala. Yun na lang talaga yung internet nila dito. Sabi ko, okay, pero meron bang specific area na lang na mas malakas yung wifi? For example, sa lobby nyo, ganyan. Sabi nung reception, hindi rin daw. Para sa lahat daw talaga yung wifi, open to all. Tapos parang well-distributed naman daw sa buong building. Yun lang. Yun lang ang note ko. Medyo ang bagal ng wifi. Kaya tomorrow ko lang i-upload yung mga files pagdating natin sa next hotel. By the way, today's our last day dito sa Lucerne. Kaya mag-aayos na rin ako ng mga gamit, no? Ayusin ko na yung mga files, tapos mag-freshen up na tayo, hot shower, and mag-aayos ng gamit. Dahil tomorrow ay magte-tren na tayo papuntang Zurich. So, Zurich yung last stop na natin for this trip. So, lahat ng mga details na lang about our Zurich trip, share ko na lang tomorrow, no, sa vlog natin bukas. So, for now, i-end ko na muna itong vlog, fam. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to. And before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, fam. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlogmas. Bye! Good night!